Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Nababaliw na ba ako? Kung sasabihin kong kahit nasa loob ako ng kotse ni Nathan, ang ngiti ko ay parang nasa amusement park. Kasalungat na kanyang mukha ang mukha ko. Ako ay halos mabinat na ang labi kakangiti. Siya naman ay bagot na bagot habang nagdadrive at napakasuplado. Halos magtagpo na ang kanyang kilay. Hinimas ko ang guwantes na nasa aking kamay. Dapat di ko ito palalampasin. Alam kong minsan ko lang siya makikita ngayon. First kiss kita. Proud na proud ko pang sabi. Tinapunan nila ako nito na matalim na tingin. Hinilamos niya ang mukha at umiling. Pwede ba bata? Lumigil ka na nga. Banta nito. Ngumuso ako at umirap. Kalaunan ay ngumisi. Bakit ba? Lahat naman tayo nagkakaroon ng first kiss, di ba? Gusto kita. Kaya dapat ikaw ang first kiss ko. Dapat, ikaw rin ang wapang asawa ko. Di ba sabi ko tumigil ka na? Kung ayaw mong paluin kita. Umigting ang panga nito at hinilamos ulit ang mukha. Tila prostrate na prostrate sa sinabi. Ewan ko, parang matatawa ako sa sinabi niya. Ganun ba ako kabata sa paningin niya? Anong paluin? Halikan kita ulit diyan eh, sabi ko. Tinaliman ulit ako nito ng tingin. Ngumisi na lang ako at kasing kinang ng nagtatayugang building ang aking mga mata. Hanggang sa makarating kami sa bahay, busangot pa rin ang mukha niya at ako naman ay masayang masaya. Nagtaka ako kung bakit hindi niya pinasok ang sasakyan sa gate. Oh, bakit hindi mo pinasok? Umigting ang mga panga nito. Wala naman ako sinabing masama High blood agad Bumaba ito at pinagbuksan ako ng pintuan Agad naman binuksan ng security ng bahay ang maliit na pintuan ng gate namin na makita ko. Pumasok ka na. Wala pang papa mo. Kakausapin ko siya mamaya pag uwi ko. Ha? Bakit? Saan ka pa pupunta? Tanong ko ulit. Nagiging madaldal talaga ako kapag siya ang kausap. Hindi naman ako madaldal sa iba. Pero kapag tungkol kay Nathan ang usapan, halos lahat ng maliit na impormasyon aalamin ko. Wala ka nang pakialam doon diin na sabi nito. Bumuntong hininga ako. Pwede bang mahingi ang number mo? Kinuha ko ang cellphone ko sa pouch at tumiling-iling ito. Bakit? Para saan? Tanong nito sa baritonong boses. Bakit? Bawal bang humingi ng number mo? Umirap ito at kinuha ang cellphone ko. Tinipa nito ang number niya doon at halos magdiwang ako. Salamat, sabi ko nang isauli niya ang cellphone sa akin. Pumasok ka na. Tumangutango ako at hinawakan ng saya ng aking gown bago pumasok. Hindi pa ako nakakapasok sa gate nang humarurot na ang kotse nito paalis. Hay, hindi siya gentleman. Pero okay lang. Bakasyon sa pagkatapos ng prom namin. Sumama ako minsan sa asyenda pero hindi ko na talaga nakita si Nathan. Bakit hindi mo tawagan? May number ka naman niya, di ba? Sabi ni Mirasol habang nakatihaya sa sopa. Nandito kami ngayon sa kwarto ko at nanonood ng movie. Nasa mesa yung laptop ko at ako naman ay nakaupo sa sahig. Pag talaga may bisita, ang may-ari pa ang nag-a-adjust. Sila naman ay feel at home. Grabe. Hindi nga ako nire-replyan Ungot ko. 2 weeks yung bakasyon namin. Noon, kahit nasa abroad si Papa, nagbabakasyon ako sa mga tita ko sa Milan o Maldives. Ngayon, parang ayoko nang iwan ng Pilipinas. Sa kalibre ba naman ni Nathan? He's a tycoon. Business talaga yun. Grabe naman kahit hi o hello. Hay, napaka-busy niya. Reklamo ko.
Umupo bigla si Mirasol mula sa pagkakahiga. Alam mo Laura, kumakaasta ka, akala mo naman kinuha na ni Nathan yung virginity mo. Tumangutango agad ako, hindi dalawang isip. Halos mawala yata ang kaluluwa ko nang bigla akong sipain ni Mirasol. Aray, ang sakit nun ha. Ang tigas ng paa mo. Wala akong pake kung matigas. Ano? Hindi ka na niyan virgin? My God, Laura. Pinalo ko naman yung ulo niya ng unan. Pwede ba, makinig ka nga muna. Atat natat ka eh. Tsaka ang sakit mong manipa. Ganun ba? Sorry. Hinimas nito ang aking likod na sinipa niya. Ano ba kasi yun? Nakakagulantang naman kasi yung pag-oo mo eh. Ganito kasi yun. Hinalikan ko siya nung kailan. Hindi na natapos yung sinabi ko nang sinabunutan ako nito at parang kitikiti. Hala, nakakakilig. Tumagal ba? Ilang minuto? Ilang oras pa? Masarap ba? Inayos ko ang buko pagkatapos tumingin sa kanya. Mga 3 seconds. Parang tanong rin ang sagot ko. Nalupay pa ito bigla at bumasangot. Ayos rin pala yung first kiss mo eh. Good luck na lang sa'yo ha. Kokoronahan na kita bilang isang stalker at martir. Alam mo, suportahan mo na lang kaya ako. Magiging sa akin si Nathan. Gagawin ko ang lahat. Determinado kong sabi. Lumipas ang araw na iyon. Gabi na umuwi si Mirasol. Si Papa naman ay nasa abroad. Mag-isa na naman ako sa mansyon. Hindi naman mahigpit si Papa sa akin. Nakakalabas naman ako na mag-isa. Depende sa lugar na pupuntahan. Nakapanjaman na ako at handa nang matulog. Pero nababalisa ako dahil hindi pa rin nagre-reply. Hindi ko na nakayanan. Napagdesisyonan ko na tawagan siya. Sa ikalimang ring nito ay halos mapabangon ako dahil sinagot niya. Hello Nathan? Sino to? Biglang may sumagot na babae. Ramdam ko na uminig yata ang ulo ko. Sino ba to? Pabalik na tanong ko. Mali yata ang tinawagan mo. Tsaka pwede ba? Huwag kang istorbo. Babae ka ba ni Nathan? Humanda ka sa akin. Binaba ko ang tawag. Nagbihis ako ng formal. Yung pwedeng panggala, pwedeng pang party, parang ganun. Habang inaayos ko ang buhok ay tumawag ako kay Papa. Hello pa. Iha. Kumusta ka? Okay lang Papa. May itatanong sana ako. Hindi ko alam kung tama ba na si Papa ang tatanungin ko nito. Wala namang mawala, di ba? Okay. Ano ba yun? Pa, nasa kaya ngayon si Nathan? Dahan-dahan kong tanong. Kinagat-kagat ko aking kuko. Narinig kong sumingkap ito. Pagkatapos nagsalita. Ang dinig ko nasa office pa yun. Kahit ngayon nandun pa rin yun. Napaka-busy niya. Hectic ang schedule niya ngayon eh. Alright. Mabuti na lang alam ko ang tower nila. Salamat Papa. Basta sa'yo Iha. Lahat gagawin ko. Matulog ka na. Okay Dad. Take care. Binaba ko agad ang tawag at bumaba ng kwarto ko. Nang lumabas ako ay nakita ko ang driver namin. Mang Rico, sa Puente Villa Tower tayo. Nangunot ang no nito na parang ayaw pa akong pagbuksan ng pinto. May pupuntahan lang po ako doon. Safe naman ang tower na yun, di ba? Tsaka, babantayan mo naman ako sa labas. Sandali lang ako, promise. Sumuko rin si Mang Rico. Nagalit ako at kinabahan. Pero hindi iyon sapat para tigilan ako sa gusto ko. Gusto ko lang naman makita ang babae niya. Iyon lang. May kotse ako at may driver. Kaya afford ko naman. Kaya walang big deal doon. Sa labas ng tower ay konti na lang ang tao. Base sa labas ay konti na lang ang palapag na may ilaw. Hinayaan ako ng guard na pumasok. Ang front desk ay maraming kinakausap kaya sumabay ako sa mga empleyadong papasok para hindi makita. Nang makalagpas ako ay mabilis ako pumasok sa elevator. Nang makapasok na ako ay pinunasan ko ang pawis sa aking noo. Pinindot ko ang floor na natandaan ko noong nagka-meeting sila ni Papa na kasama ako. Nang lumabas ako ay nakita ko ang driver namin. Ang driver namin ay isang lalaki. Nang makapasok na ako ay pinuntasan ko ang pawis sa aking noo. Pinindot ko ang floor na natandaan ko noong nagka-meeting sila ni Papa na kasama ako. Nang lumabas ako ay nakita ko ang driver namin.
Bawat hakbang ko ay parang matutumba ako dahil sa nervyos. Pero wala nang atrasan. Titingnan ko lang naman eh. Hindi na ako kumatok. Diretso ko na yung binuksan. Walang ingay ang pintuan na binuksan ko. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin ko. Walang tao sa likod, sa may sopa. Pero nang tumingin ako sa mesa, nakita ko doon ang dalawang tao. Isang babae na hinahalikan si Nathan. Si Nathan ay nakaupo sa mesa niya at ang kamay ay nasa baywang ng babae. Ang babae naman ay nakaangla kay Nathan at inaanggulo ang ulo para mahalikan ng madiin. Parang kidlat yung nangyari. Naramdaman ko na lang na hinila ko ang braso ng babae kaya nahiwalay silang dalawa. Nakita ko pa kung paano nangunot ang noo ni Nathan at tila nagalit. Ano nga? Mura nito na makita ako. Halatang nagulat. Oh God, sino ka? So ito pala yung babaeng sumagot sa cellphone kanina kay Nathan. Ikaw sino ka? Hindi naman ikaw yung girlfriend ni Nathan na nasa magazine. Halos pumiyok ang boses ko. Nanggigilid din ang luha ko. Anong ginagawa mo dito, Laura? Hinawakan ni Nathan ang braso ko at hinila. Niluwagan niya ang polo ng marahas. Nakita ko ang dibdib nito na namumula-mula. So siya pala yung babae na sumagot kanina ng cellphone mo. Galit ako nang patuloy akong hinila. Bitiwan mo nga ako. Gigil ko. Marahas na niya akong binitawan na nasa labas na. Malayo sa office kanina, walang tao dito. Halos nanlulumo akong tingnan ang labi niya na nahalikan ko na noon at humalik sa iba ngayon. Parang hindi ko tanggap. Anong inaakala mo sa ginagawa mo, Laura? Gabi na. Marasa nung ginulo ang buhok. May babae ka. Siya yung babaeng sumagot sa cellphone mo kanina nung tumawag ako. Hinampas ko ang dibdib niya. Hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Laura, ano ba? Babaero ka. Sinikop nito ang dalawa kong kamao at tinulok ako sa dingding. Pwede ba tumigil ka nga? Please. Sigaw nito sa akin. Kahit hindi ko sagutin ang tawag mo, kahit ilang babae pang hahalikan ko, wala kang pakialam. Tsaka pwede ba bata ka pa? Mag-aral ka na muna mabuti yung wag yung ganito. Ayoko maging bad influence sa'yo, lalo na't magkasosyo kami ng papa mo. Sige, gusto mong malaman totoo? I'm in love with Alessandra, okay? Bata ka pa at hindi kita mahal. Hindi ko makuha ang lumunok o kumarap. Naramdaman ko na lang ang pisngi ko na basa ng luha at nanginginig kong labi. Bawat buwelta ng kanyang salita ay napapatras ako. Bawat atras ay nasasaktan ako. Parang sampalsahan ng lahat. Anong ginagawa ko? Simulat sa Paul, hindi kami. Ayaw niya sa akin. Bakit ako nandito? Anong point ko? Nagpadalos-dalos ako sa batang pagmamahal ko sa kanya. Kaya ito ako ngayon. Walang kasing sakit ng puso kong namimihit. Parang hindi ako makahinga. Natood rin ito na makita ang mukha ko. Yumuko ako at dahan-dahang umayos para umalis na. Umasa lang ako at nagpadalos-dalos pero walang kami. Asumera lang ako. Nagising ako sa katotohanan ng mga sinabi niya. I'm sorry. Yumuko ako at tukbo paalis, palayo sa kanya. Narinig ko pa ang pagsipa niya sa dingding bago sumara ang elevator. Pero bago sumara iyon, ay nakita ko pa mabilis na yung hakbang patungo sa akin. Alam ko nakita niya ang luha kong sunod-sunod na bumagsak bago sumara ito ng tuluyan. Lumipas ang isang buwan. Magsasara na ang klase kaya tambak na kami sa mga requirements, clearance at projects. Nakakatawa nga isipin na sa lumipas sa isang buwan, hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa ko. Parang nasampal ako ng katotohanan at napamukha ang kahihiyan. Bata man ako, masasabi kong nagpadalos-dalos nga ako. Pero totoo yung nararamdaman ko. Matagal ko nang hinahangaan si Nathan. Pero ngayon taon lang ako nakalakas ng loob at nagpakita ng motibo sa kanya kahit na nakikita ko na siya noon sa mga events. Tapos na tayo sa last exam, yung mga projects na lang at gagraduate na tayo. Mamimiss ko kayo. Sigaw ni Mirasol. Nakaupo kami sa aming mga silya habang natatawa sa nakikinig sa kanya. Oo nga, magkakawatak-watak na tayo. Sana mag-celebrate tayo o yung
Farewell party. Segundo na kaklase kong si Lily. May inuman ba? Isang wine ako dito. Yung low alcohol. Si Bruno na kaklase namin. Sa akin na nga ang pagkain. Magpapakiter ba ako? Sabi ng isang babae kong kaklase. Tinaas ko ang kamay ko. Guys, come on. I know we can afford all our whims. But try natin yung cheap na inumin. At yung tinatawag nilang pulutin. Ay, alam ko yan. Singit ni Bruno. Basta, wala magsusumbong ha. Nakatry naman ako uminom. At hindi na bago ito sa akin. Wala si Papa ngayon. Nasa ibang bansa na naman. Hindi naman iyon magagalit. Tsaka, magte-text naman ako sa kanya. Excited kami lahat para sa aming farewell party. Hindi kami masyadong marami. Yung kasali lang ang kausap namin kanina. Umuwi si Mirasol. Pero susunduin ko siya bago kami pumunta sa bahay nila Lily. Doon namin naplanuhan na uminom kasi. Wala ang parents niya. Meron silang munting kubo malapit sa kanilang pool area. Hindi ko alam kung magsusumbong ba ang yaya nila. Bago ako sumakay ng sasakyan, ay nag-text muna ako kay Papa. Ayoko rin naman na magsinungaling. Alam niya na rin naman na nakakainom rin ako noon. Dad, may celebration kami sa bahay nila Lily, yung classmate ko. Uuwi rin agad ako. Pero Dad, baka makainom ako ha. I love you. Ingat ka diyan. Kagat-labi ko yung sinenda. Nang nakasakay na ako sa sasakyan, ay hindi pa rin ito nakareply. Tumigil ang driver sa tapat ng mansyon nila Mirasol. Hindi nagtagal ay lumabas ito na malapad ang ngisi. Pinayagan ako. Tili nito. Umirap ako. Oh, napaka-mature mo naman sa buhok mong yan. Nakuha no ng atensyon ko. Talaga? Joke lang. Ang bills mo biro. Binatukan ko ito at tinaliman ng tingin. Oh, kamusta na pala yung suplado mong si Nathan? Tinakpan ko ng panyo ang bibig nito. Shh, ano ba? Huwag mong ipaalala sa akin yun, okay? Bumungis-ngis ito sa akin. Pagdating sa mansion nila Lily, nakita namin agad ang neon lights na kumalat sa pool area nila Lily. Party! Party! Sigaw ni Bruno at gumewang sabay ng lamis ng tugtog. Oh my God, Bruno! Baka makita ka ng papa mo, mabuking ka. Tawa ko. Ano ba ito? Huwag nga kayong killjoy. Umirap ito sa amin. Humalaka kami ni Mirasol at lumapit sa mga pagkain na naroon. Adidas, sisig, lechon manok at iba pa ang naroroon. Kulang na lang ay kanin, mabubusog na kami. Sari-saring inumin rin nasa mesa. May baso, pitchila at shot glass. Talagang prepare sila. Nasa 8 kami. Ako, si Mirasol, si Bruno, si Lily, si Isa, si Kobe na classmate kong lalaki, Owen na lalaki rin at Mila. Masaya kami nagiinuman at nag-truth or dare kami. Bawat tanong kong hindi magawa o masasagot ay iinumin ng shots at dahil bigo ako at kaya ko namang sagutin, hindi ko ginawa o sinagot, ininom ko na lang yung inumin na. Oh Laura, dahan-dahan lang ang swapang mo sa inumin, sabi ni Owen. Hindi naman ako lasing . Oy, maganda sana kung gumala tayo no. 9:30 pa lang naman ang gabi. I'm sure si Bruno hindi pa yan lasing. Dala ko ang kotse ni Daddy. Di kasi nila alam kasi nasa Kuwait sila. Ano, punta tayo ng Tagaytay? Come on. Si Mila yung social sa amin lahat. Tagaytay? Chorus namin lahat. Masaya yan. Sige, ako na mag-drive. Game ako. Habang si Mirasol, hinila-hila ang dress ko. Baka ano mangyari sa atin, Laura? Wala ka bang tiwala sa akin, ha, Mirasol? Si Bruno narinig ang sinabi ni Mirasol. Umirap ito. Ayusin mo mag-drive ha? Oo naman no. Malditang sagot ni Bruno. Excited kaming lahat. Lalo na pumasok sa magarang sasakyan nila Mila. Humawi rin ang bubong nito na ikinahayaw namin. Nagsiksika na kami sa loob. Kapit mga guys! Sigaw ni Bruno at pinaandar ang sasakyan. Umayos ka Bruno, gagawin kitang aso. Sabi ko na ikinatawa ng lahat. Nakatanggap naman ako ng pagmumura mula kay Bruno
Mahabang daan pa bago makalabas sa sakop ng lupa nila Lily nang nasa highway na umarangkada na si Bruno ng bilis. Wow! Tumayo ako at dinamang hampas ng hangin sa aking buhok. Sinunod ako ng iba at nagtawanan kami. Oy, upo na nga kayo, sabi ni Mirasol na naon nang naupo. Pagkaupo ko pa lang ay halos matapon ako sa unahan nang biglang pumreno si Bruno. Halos umpain siya namin lahat. Hala, nakabangga tayo ng sasakyan. Halos lahat kami at namutla at nagkatinginan. Ano? Mura ko at naunang lumabas. Nang lumabas ako ay hindi ko ina-expect ang makikita kong sasakyan at hindi ko rin ina-expect na makita ang taong ito. Halos matuod ako sa kinatatayuan ko nang lumabas doon si Nathan. Naka-polo shirt ito at nakabukas ang dalawang botones nun. Nakakunot na ang supladong kilay at matalim ang tingin sa akin. OM, patay ka. Narinig ko ang boses ni Mirasol. Umiigting ang mga panga nito. Hala, ang gwapo, ang hot. Sino yan? Si Bruno na gusto ko nang sabunutin. Nagtutula ka na sila sa likod ko. Humugot ng cellphone si Nathan. Nakita ko na siya, tito. Opo, gagawin ko na. Narinig kong sabi nito at kinakabahan ako na makuha ang sinabi nito. OM, si Papa kausap nito. Tadtad na pala ako ng calls at text mula kanina. Parang hinuhuli kami at kinukulong ng masdan namin na hinihila na sa kanila Mila na wasak ang ilaw. Ganon din ang sasakyan ni Nathan na Aston Martin. Wasak rin ang unahan nito at ang ilaw. Tahimik lang ako lalo na may humintong SUV. Lahat kayo, pumasok na kayo. Demand na sabi ni Nathan. Parang tuta kaming lahat na pumasok at ako ang pinakahuli. Ipagdadrive ka ng driver ko pa uwi. Sabi ni Nathan, nakaigting ang bagang na nakatingin sa akin. Yumuko na lang ako at papasok na sana nang biglang sinara nito ang pintuan. Nasa loob na ang mga klase ko at ako at siya lang nandito. Mas lalo ang kinabahan. Dagdagan pa ang lamig ng hangin. Uuwi na ako eh. Mahinang sabi ko, hiyang-hiya sa nangyari. May kumuhang tauhan sa kanyang sirang sasakyan at may huminturing isang bagong Honda Civic. He looked so intimidating kahit na paglapit niya doon at pagbukas ng pinto para sa akin. Sinanyasa niya lang ako na pumasok ako doon. Tumalima agad ako. Napapikit pa ng maamoy ko ang panlalaki na amoy niya. God, namiss ko siya. Akala ko hahaba ang tahimik na paligid pero tumalbog ang puso ko na magsimula siya magsalita. Malapit na kami sa mansyon. Yan ba ang kadalasan na ginagawa nyo? Seryosong tanong niya. Umiling ako. Ngayon lang. Kasi patapos na ang klase. Mahinang sagot ko. Uminom ka? Tanong nito. Gusto kong sapuin ang bibig ko pero ayoko magpahalata. Ayokong sagutin. Para saan pa? Kahit naman sagutin ko, ayaw niya pa rin sa akin. Kung inutusan ka ni Papa na nahanapin ako, pasensya na. Sa susunod sabihan ko si Papa na huwag ka nang istorbohin. Kaya ko naman sarili ko eh. Nakita ko humigpit ng pagkakahawak niya sa manibela. Hindi rin siya sumagot. Oo, nakainom ako. Hindi mo naman obligasyon na ganito, yung hanapin mo pa ako. Alam kong sagaba lang ito sa trabaho mo. Nakakahiya na. Napalunok ako nang huminto na kami sa labas ng mansyon. Ang aming mansyon ay makikita ko ng kalungkutan at madilim ang paligid. Parang pag pumasok ako, lulungkot din ako. Nakaramdam ako ng lungkot. Biglang gustong tumulo ang luha ko. Nakita kong tumingin siya sa akin. Pinahid ko ang luha ko na tumulo na pala. Pasensya na kung kailan na. Hindi na yun maulit. Nadala lang ako sa sobrang pagkagusto ko sa iyo pero titigil na ako. Halos luluwa na ang puso ko sa sobrang kaba. Hindi na rin magkamaya ang luha ko. Ang swerte naman ni Alessandra na yun. Kasi gusto mo siya. Pag akong tumawa at umiyak ulit, umiyak ako ng tahimik. Nang tinignan ko siya, nasa harapan na ang tingin niya.
Titigil na ako. Pero sana kahit ngayon lang, gusto ko tang halikan. Kahit 1 minute lang. Nahihiya akong sabi. Nakita ko na biglang umibo ang Adam's apple nito at nagsalubong ang mga kilay nito. Parang may gusto siyang sabihin pero nagpipigil. Nang lumipas ang ilang segundo na wala siyang sinabi, nakuha ko iyong hudyat para halikan siya. Tumingkayad ako at nilapit ang mukha ko sa mukha niyang malimig at madilim. Ang kanyang mukha ay napakadilim. Nang malapit na ang labi ko, nakita kong bumaba ang mata nito sa aking labi. Lumapat ng tuluyan ang aming labi. Hindi ako marunong. Hindi kumilos ang labi ko. Nakadikit lang iyon. Bigla itong kumilos at nagsalita. Igalaw mo ang labi mo. Bulong nito. Kinagat ko ang labi ko at sinubukan nga iyon. Halos init na ang mukha ko at nangangatal ang kamay kong lumapit sa balikat niya para hindi ako mabuwal. Nang muling maglapat ang mga labi namin ay halos mahimatayan ako dahil hinalikan niya ako pabalik. Ang mga labi nito ay humahalik na sa mga labi ko. Nakakahilo at nakakakilabot ang halik niyang ngayon ko lang naramdaman. Ang halikan namin ay halos tumagal ng 1 oras. Halos kumapal ang labi ko. Pulang-pula ako nang matapos ang halik na yun. Nakita kong pinasadahan ng dila nito ang labi nito at kinagat iyon. Ginawa ko rin iyon sa labi ko. Pumasok ka na. Malamig na sabi nito. Nakapikit na mata nito at nakahilig ang batok sa backrest. Tila may kung anong iniisip. Tumango ako nang makaapak sa daan. Nathan, hindi ako titigil. Gusto pa rin kita. Mabilis na sabi ko at mabilis sinara ang pinto bago tumakbo papasok sa mansyon. Pagkapasok sa kwarto ay halos sabunutan ko ang sarili ko. Ay! Tili ko. Yes! Gumana ang drama ko. My God! Dumaan ang gabing iyon. Hindi ako nakatulog. Tangi ang laman lang ng isip ko at ang diwa ko ay ang mga nangyari sa amin sa pagitan namin ni Nathan.